mga par, isang malupit nga po na balita patungkol sa projected na kinita ni Jake Paul at Anthony Joshua sa kanilang exhibition fight. Ayon sa source natin, uuwi daw si Joshua na merong $60 million na kukunin sa laban nito kay Jake Paul. At ang YouTuber boxer naman mga idol, times 2 daw may ibubulsa nito, $120 million. Napakalaking halaga to mga idol para sa isang exhibition fight lamang. Lalo na kay AJ mga idol, pumaldo ito ng $60 million sa isang laban na parang laro lang at 6 na round lang ang tinagal ng laban. Hindi na ito masama mga idol. Samantala sa part naman ni Jake Paul mga boss, malaki ang kanyang kinita sa laban pero gagastos naman ito ng malaki sa kanyang pagpapagamot dahil sa nabasag nito na panga. At ayon sa report mga idol, nilagyan daw ng steel plate ang panga ni Jake Paul. Nasa hospital pa rin ito mga boss. At ang masakit pa dito mga idol, nagsabi ang kanyang doktor na hindi muna ito makakabalik sa boxing sports. At ang pinag-uusapan dito mga idol, taon talaga. Hindi kasi basta-basta gumagaling ang basag na panga mga boss. Sa kabilang banda naman mga idol, matunog nga po na pinag-uusapan sa social media na ang posible daw maging comeback fight ng WBA lightweight champion Gervonta Tank Davis ay ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao. Gagawing comeback fight daw ni Davis si Pacman matapos matuno ang $40 million na purse money nito sa dapat na laban nito kay Jake Paul. Pagkatapos daw ni Tank Davis kay Pacman, isusunod daw nito si Pitbull Cruz o di kaya si Ryan Garcia sa rematch. Well, sa totoo lang mga idol, hindi talaga malabo na mangyari ang bagay na to. Unang-una dahil isa lamang humahawak kay Pacman ang Tank Davis, ang PBC. Pangalawa mga idol, malaking pera talaga ang habol ni Tank Davis sa bakbakan. At para sa atin mga boss, si Pacman lang talaga makakapigay sa kanya ng malaking kita sa bakbakan. At isa pa mga idol, kung gusto talaga lumaban ni Tank Davis kay Boss Manny, hindi talaga magdadalawang isip si Pacman na tanggapin ang laban kay Davis Boy. Baka umabot pa sa punto si Pacman na baliwalain nito ang title fight niya kay Romero. Makalaban lamang itong si Tank Davis. Nauna na kasi na sinabi ni Boss Manny mga idol na gusto talaga nito labanan si Davis Boy. Prangka nga po na sinabi ng 2-division champion na si Teofimo Lopez Jr. sa naging panayam nito matapos ang naging alitan ni Terence Crawford. Kalaban nito ang WBC. Matapos mag-scap po si Crawford sa bayarin nito sa WBC. Kung saan mga idol ayon po kay Teofimo, hindi daw isang tunay na undisputed champion si Crawford sa super middleweight division. Sa mata daw ng lahat mga idol, undisputed ito dahil tinalo nito ang hari sa super middleweight na si Canelo. Pero sa papel daw mga idol, 2-division undisputed pa lang daw si Crawford at hindi isang 3-division undisputed. Hindi naman daw kasi nito nagawa mga idol ang kanyang obligasyon na bayaran ng WBC. So sa record daw ng WBC, hindi nila kinakilala na kampiyon si Crawford dahil hindi ito nagbayad ng sanctioning fees. Sa 3 titulo daw nagbayad si Crawford, pero bakit daw umayaw ito sa obligasyon niya sa WBC? Bago ka daw kasi mga idol makilala ng kampiyon ng sanctioning bodies, dapat isettle mo daw ang bayarin mo sa kanila. Well, sa totoo lang mga idol, meron talaga punto si Teofimo dito na sa WBC lahat ng kapangyarihan mga idol para hindi nila kilalanin si Crawford na undisputed. Dahil bago ka maging undisputed mga idol, dapat makompleto mong 4 na titulo. Kung wala daw ang WBC, tatawagin lang daw ito na Unified Champion. Pero gayon pa man mga idol, sa puso at mata ng mga boxing fans, undisputed talaga itong si Crawford. Ito talagang hindi makukuha sa kanya mga idol dahil tinalo nito ang hari ng 168 pounds.